So ito na. Mga kababayan, patay tayo dito, mga kababayan. Kasi ang nangyari, mga kababayan, ay itong mag-inang Leandro at Lorin Ligarda, Leandro Libeste at Lorin Ligarda, mga kababayan, kakasuhan ng GRAP and the Flander ng Ombudsman. Ako, naligtas ka nga dun sa maleta, hindi ka naman naligtas sa Ombudsman. Mang Winifred and kay Sian Anday. Ayan, Miguel of shoutout po na yan. So ito, mga kababayan, no? Ito, ipaparinig ko sa inyo. Umpisahan po natin agad. Ito na, 1, 2, 3. Pasok, mga kapitbahay kong... Plunder at GRAP ang mag-ilang Senador Loren Legarda at Congressman Leandro Leviste kaugnay ng 10 billion pesos na kontrata para po sa kanyang solar projects na hindi naman umano napapakinabangan. Tinawag itong Ghost Electricity Project ng Office of the Ombudsman. Damay rin si dating Energy Secretary Alfonso Cusi. Nakatutok si Joseph Moro. Pinakakasuhan ng fact-finding team ng Ombudsman ng non-bailable o walang piyansang plunder at graft. Mga kababayan, pinakakasuhan ng Ombudsman ng walang piyansa. Ginoo ko, magsama sila dun sa loob dalawa, mag-ina. Saon man na ron. Allah, Diyos ko. Ilan na? Wala na. Kasi, imagine ninyo mga kababayan, 10 na lang sila sa grupo ni Alan. Ma'am BMB Sen, hello. And kaya Kumarji, Sagisag, Sigasig pala. Ayan. So, kung mapansin ninyo mga kababayan, Marcolita, Jinggoy, Loren. Tapos dagdagan mo pa kay Cayetano. Hala, ubos na sila lahat. Deserve naman nila yan. Continue, mga kababayan. Inang sina Senador Loren Legarda at Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ito ay kaugnay ng 10 billion pesos na kontrata para sa mga solar projects ng kumpanya ni Leviste na hindi naman umano napakinabangan. Lumabas kasi sa investigasyon ng fact-finding team ng Ombudsman na kumuha lamang ang kumpanya ni Leviste ng mga eksklusibong prangkisa para sa solar project pero ibinenta lang ang mga ito. Ghost Electricity. Pangako nila magpo-produce sila ng kuryente. Ghost Electricity. So, pangakong kuryente. Yung isa naman pangako libreng kuryente. Yung isa naman pangako libreng ayuda. Oy, ako'y nananawagan sa lahat ng mga politikong tatakbo ha. Huwag kayong mangako, makasuhan kay plunder. Napansin ko yung nangako ng ayuda, makakasuhan. Yung nangako ng libreng kuryente, nakulong. Ito naman, nakangako na naman, ano to? Ay, Diyos ko. Continue. Mauna ron. Ito lang, kumita lang ng pera, pero hindi nila ginawa. Nakuryente lang tayo kay Ikang. Nakuryente. Sabit ang kanyang inang si Legarda dahil nakuha ni Leviste ang prangkisa noong 2019 kung kailan chairman ng Senate Finance Committee ang senadora. So ibig sabihin mga kababayan, totoo nga talaga yung sinabi ni tawag dito ni yung dating mayor ng Maynila, si Mahal Kong Maynila. Yung si Atienza ba yon? Na biruin mo, kinausap daw ni Ligarda si Atienza na ang sabi, pumirma ka, ako bahala sa mga proyekto mo. Parang ganun ba yon? Dahil pinipilit daw itong Atienza ni Gloria Arroyo na pirmahan daw ito. So which is totoo yan mga kababayan, hindi ako gumagawa-gawa ng kwento which is yan po talaga mga kababayan ang sinabi ni Atienza noong time na yun, kasi nagtataka daw siya saan daw kukuha ng 1 billion puhunan itong si Leviste, wala pa daw itong kamuwang-muwang sa mundo, samantalang daw unang pagkakita niya 1 million lang daw yung nakalagay. Ngayon nagulat daw siya pagkasunod daw ni Ampere yung papipirmahan na sa akin, naging 1 billion na. Which is totoo yan mga kababayan. Kaya which is, so, hindi ko lang sure kung doon kumukuha ng
facts finding itong ombudsman doon sa mga statement ni Atienza. Naku, totoo yun mga kababayan. Ito po, wait lang. Hanapin po natin yung ano ni Atienza about kay Libeste. Kasi yun po ang yun po ang narinig ko talaga. Napatay tayo dyan. Lito Atienza to Libeste. Ito mga kababayan, sana marinig natin. I sold a portion of the solar para sa bayan, some Korean interest, and the nation made billions of dollars. Then the nation, excuse me, Juan de la Cruz, the ordinary Filipino, did not get a centavo out of that exchange of money. Pero kung nagbenta po si Congressman Leandro Levista to the Koreans, as you mentioned, hindi po ba na-violate yung provision that you put in as a condition of the franchise? Grossly violated, Tony Carlos. That's why, as far as the law on the franchise of the Levista, wala nang validity yan. Because that's part of the law. The moment you sell a portion thereof, the franchise is automatically invalidated. Wala nang value yan. Pinagmalaki pa ng Congressman Leviste. I sold a portion of the solar para sa bayan, some Korean. Si Senator Loren Legardo umano ang naglakad ng prangkisa ng Solar Empire ng kanyang anak na si Batangas Congressman Leandro Leviste. Ayon yan sa isang dating miyembro ng Kongreso. Ngayong nahaharap ang kumpanya sa kontrobersiya, ano ang dapat gawin ng gobyerno? Bulat natin kung paano naging bilyonaryo si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ito ang pahayag ni dating Environment Secretary and Manila Mayor Lito Atienza kaugnay ng usapin sa pagitan ng Department of Energy at ang solar companies sa Leviste. How the Leviste congressman acquired billions. Hindi biro yan. Yan ay kalapal na pagnanakaw ng tiwala ng gobyerno. Dati na raw tutol dito si Atienza nung nasa kamara pa sila ni Senator Loren Legarda, ang ina ni Congressman Leandro. Paliwanag ni Atienza, nakakuha umano ng national franchise ang Solar para sa Bayan Corporation o SPBC sa pamamagitan ng impluensya ni Senator Loren. Nakuha raw ng senadora ang suporta ng Kongreso, maging ang pag-oo ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Pero hindi ang kanyang backing para sa kumpanya ng pinakabatang bilyonaryo sa Kongreso. ₱1 milyong lang din daw ang idiniklarang puhunan ni Leviste noong nag-a-apply ito ng prangkisa na ayon kay Atienza ay pinalitan ng ₱1 bilyong ng kanyang ina. Sa solarize, nag-guys mo ang Pilipinas with 1 million pesos. Sino niloloko mo? Dali-dali, inalitan. Sinadora Loren at Papeles, ginawang 1 billion pesos. And the next question that I should have asked, Kita niyo mga kababayan, 1 million lang daw nakalagay niyan. Ang nangyari, dali-dali daw pinalitan ni Loren Legarda ang mga papeles, ginawang 1 billion. Kaya nga daw hindi pumirma itong si Lito Atienza na mauna karon. So nagkatugma nga mga kababayan kasi kung saan mga kababayan senadora pa lang si Loren noon at si Loren ang may hawak yata ng finance, no? Parang ganon. Continue natin dito sa news na gamit niya yung kanyang posisyon para makakuha ng prangkisa yung anak niya. Hindi naman makukuha ng 21-year-old kung hindi tinulungan ng nanay niya. So, ibig sabihin mga kababayan, dito nag-base si Buying kay Lito Atienza. Kasi si Lito Atienza po talaga ang unang nagsabi at unang nagbuko nito na pati nga daw siya kinausap ni Gloria Arroyo para pumirma at makalusot itong proyekto ni Leandro Leviste sa pamamagitan ng tulong ng nanay na si Loren Legarda. So which is nagtugma po yung kwento ni Lito Atienza at itong sinabi ni Buying Rimulya. So hindi po ako nagtataka na si Buying ay dito nagbe-base kay Lito Atienza. Ang galing natin mag-imbestiga. Narinig ko na kasi kay Lito yan. Which is yan din ang sinabi ni Buying ngayon. Ito Tingnan nyo Committee ang senadora. Ginamit niya yung kanyang posisyon para makakuha ng prangkisa yung anak niya. Hindi naman makukuha ng 21-year-old kung hindi tinulungan ng nanay niya na chairman noon ng Finance Committee ng Senado.
Pinakakasuhan din ng plunder at graft si dating Department of Energy Secretary Alfonso Cusi na nakaupo sa pwesto ng mabigyan ng prangkisa si Leviste. Idadaan pa ng Ombudsman sa preliminary investigation sina Senador Loren Legarda, anak niyang si Congressman Leandro Leviste at dating Energy Secretary Alfonso Cusi para malaman kung may sapat na ebidensya para kasuhan sila sa korte. Hinihingan pa namin ng pahayag sina Legarda, Leviste at Cusi. Pero dati nang sinabi ni Leviste na walang basihan ang mga aligasyon. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. So ngayon mga kababayan, magkano ba ang tinatawag nating plunder and graft case na to? 10 billion po ito, mga kababayan. Alam po natin kapag pasok sa plunder, 50 million pataas po. So ito po ay 10 billion. Pakinggan po natin. Legal battle ahead para sa mother and son na sina Senator Loren Legarda at Batangas Congressman Leandro Leviste. Under preliminary investigation na ng Ombudsman ang mga reklamong graft and plunder laban sa mag-ina dahil sa solar projects na nakakahalaga umano ng 10 billion pesos. Narito ang agenda report ni John Riz Calata. 10 billion. Iniakit na ng Office of the Ombudsman sa preliminary investigation ang mga reklamong plunder, graft at conflict of interest laban kina Senador Loren Legarda, ang anak niyang si Batangas Congressman Leandro Leviste at dating Energy Secretary Alfonso Cusi. Kaugnay ito ng 10 billion peso solar service contract na nakubra ni Leviste na binansagan ni Ombudsman Remulla na Ghost Electricity. Di ba meron tayong mga ghost projects na dinitira? Dito, ghost electricity. Pangako nila magpo-produce sila ng kuryente. Pangako nila sa Philippine Energy Plan nakalimbag itong dapat production na gagawin ng solar. Pero hindi nila ginawa. Ikiniit ni Remulla na labag sa batas ang ginawa ni Leviste. Yung kay Leandro Leviste naman ay mabigat na kaso kasi yung kanilang pagkahawak na eksklusibo sa solar ay talaga nagdulot ng damage sa ating republika sapagkat hindi naman sila tumupad sa kanilang dapat tuparin at hindi nila ginawa yung dapat nilang gawin. At ipinunto ni Remulla na hindi naman makakakubra ng government contracts at agreement si Leviste simula noong 2014 kung hindi sa tulong ng kanyang ina na siyang chairperson ng Senate Committee on Finance noong panahon na iyon. Ayon sa Ombudsman, Enero pa ng kasalukuyang taon nang simula ng anti-graft body ang fact-finding kaugnay ng reklamo. Matatandaang noong Enero rin nang i-terminate ng Department of Energy ang 33 specific contracts sa ilalim ng kumpanya ni Leviste dahil sa mga hindi natupad na commitments at kabiguang mag-deliver ng renewable energy capacities. Wala pang pahayag sa ngayon sina Legarda, Leviste at Cusi ukol dito. Para sa agenda, John Riz Calata, Billionario News Channel. So alam nyo na, mga kababayan, Sir Kent, nakalaya na si Boy Kupit. Sinong Boy Kupit? Si Bong Revilla? Si Bong Revilla ba yan? Pansamantala lang yan, mga kababayan. Pansamantala lang yan. Pero, sa totoo lang, ayaw ko muna magsalita ha. Nako, huwag natin pangunahan. So, alam nyo na, mga kababayan. So, ngayon po ay tawag dito mukhang may nakalabas, dalawa naman yung papasok, tapos susunod pa yung isa. Na yan yung aking mga kababayan. Mamiya Halili, hello po sa iyo diyan. Hindi po yan mga kababayan, yung kay Bong Revilla, huwag po kayo mag-alala, pansamantala lang yan. Hindi po yan actually talaga cleared siya, wala pong ganun. Kasi pagka sumuko itong tawag dito, si Saldico, babalik ulit yan. Kasi bakit mga kababayan, si Saldico kasi ngayon may pera pa. Mauubos din yung pera ni Saldico, uwi din yan. Wala naman siyang income dun eh. So ngayon mga kababayan, yun nga, na maumani karon talaga mga kababayan yung ating pag-uusapan na patungkol dyan sa mag-inang Leandro Leviste at Loren Legarda na kung saan ay, biruin mo, 21-year-old, nagkaroon ka ng bilyones. Saan galing? Di dapat, di ba, mga kababayan? Di ba, dapat ito yung question dyan eh.
paano nagkaroon ng bilyon itong si Libiste kung, tandaan ninyo kung ang kanyang solar company ay hindi pa naman nagamit, no? Hindi pa naman nagamit talagang tuluyan. Kasi nung time, mga kababayan ng presidente si Digong, Meralco po ang ginagamit ng sambayan ng Pilipino. Meralco, Indari sa probinsya, yung mga iba-ibang pangalan na. Pero sa Meralco pa rin kumukuha ng mga materialis at yung tawag dito sa mga energy sources. So ngayon mga kababayan, napaka-imposible na kumikita ka ng bilyon nang hindi pa naman kilala ang iyong solar company. At pangalawa mga kababayan, saan po ba siya nakakonek? Sino po ba ang kanyang mga consumer? Batangas lang naman yung nakatayo. So bakit siya kikita ng bilyon dyan sa Batangas? Halos naman po lahat ng mga nakatira dyan sa Batangas ay hindi naman po lahat totally hawak niya ang solar. Take note mga kababayan, nakakapagtaka din po kasi. Una, paano masabi ni Loren Legarda at ni Leandro Libiste na bilyonaryo si Leandro? Kasi ma-question yan Bilyonaryo ka, ilan ba ang customer mo sa Batangas dyan sa solar mo? Pwede ka naman magiging bilyonaryo kung ang customer mo dyan 100,000 ka pamilya, 100,000 ka bahay, kung ang singil mo bawat kilowatt ay tag 1 million kada taon. 'Di ba? Totoo yan mga kababayan, 100,000 ka bahay, customer mo sa solar, 1 million kada taon ang babayaran nila. So aabot ka talaga ng bilyon. Pero mga kababayan, kung hindi po ganun kadami ang customer niya sa Batangas, kasi hindi po ako naniniwala na lahat po ng customer ng solar ni Libiste dyan sa Batangas ay halos lahat ng Batanggenyo. Hindi pa ako naniniwala. Kasi kung halos lahat ng Batanggenyo customer niya sa solar, maniwala ako magiging bilyonaryo siya. Ang tanong ngayon, lahat ba ng taga Batangas customer sa solar niya? Kailan lang itinayo yung solar na yan nung panahong presidente si Digong at si Gloria? Ano to? Hindi ba kayo nagtataka, mga kababayan? Si Sara Duterte naging bilyonaryo kabago-bago lang tayo ng kanilang negosyo. Si Libiste naging bilyonaryo, hindi pa nga kilala yung solar company niya. Di ba? Hindi ba kayo nagtataka? Si Sara Duterte ang negosyo nilang mag-asawa, 2023 lang tinayo. So 23, 24, 25, 26, 4 na taon lang bilyon-bilyon na kita nila. So bakit hindi sila naisali sa Forbes magazine? Si Leandro Libiste, bilyon ang kinita. Bakit hindi nakasali sa Forbes magazine at bakit hindi nakabilang sa mga bilyar, sa mga Ayala, sa mga kay Ramon Ang? Di ba dapat kahilera sila sa mga business tycoon sa Pilipinas? Di ba? Na kana man dayon mga kababayan. Kaya nga yan ang sabi ni mga kababayan ni Lito Atienza, na ang sabi niya, paano nangyari na naging bilyonaryo yung bata sa edad na 21 years old, hindi pa naman kilala yung negosyo niya solar. Take note, ilan ba ang customer niya sa Batangas para gumamit ng kuryenteng solar at bilyon ang kinita niya? Kasi malalaman naman yan mga kababayan, bilyon ang kita ni Libiste, makita naman natin yan sa ITR niya. Sige, 21 years old, bilyonaryo yung tao, pakita yung ITR. Yung record niya sa BIR, yung binabayaran niyang tax, kung bilyon. Ang pagkakaalam ko, noong naging presidente si Digong, nag-UUGT pa itong bata. Di ba? Nag-UUGT sa Davao. Si Leandro, wala pang negosyo yung time na yun. Di ba? Nakita niyo doon sa mga speech niya, doon sa Davao nung pumunta siya, noong presidente si Digong, nag-UGT pa lang siya. Di ba? Maniwala ako kung may mga hotel siya, di ba? May mga university siya, na pagmamayari, may mga negosyo siya dyan, mga Jollibee, McDo, Chowking, ganyan. Maniwala akong kikita siya ng bilyon. Pero kung about lang sa solar company, mga kababayan, kikita siya ng bilyon kung halos buong Calabarzon nakakunik sa solar, hindi sa Meralco. Diba?
Kaya yan ang katanungan ngayon mga kababayan na mahirap ipaliwanag, sila lang nakakaalam. Kaya nga sabi ni Lito Atienza, paano nangyari 1 million lang yung nakasulat doon sa kontrata, pinalitan daw ni Loren Legarda ginawang bilyon at pinilit pa daw siyang papirmahin ni Gloria na maumana ron na patay ka din ha.